Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. So, kumusta po kayo? Kumusta po ang summer nyo? Sana ay okay lang kasi dito sa Germany ngayon, medyo talagang ramdam na ramdam ko yung init ng Pilipinas. So, medyo nawawala or naiibsan yung pagka-homesick ko sa araw kasi talagang mainit ngayon dito sa Germany. So, for this video po, meron tayong re-replyan na comment. And ito po yung sabi niya, kami po ay senior na mag-asawa. Ang anak namin nag-sponsor sa amin. Papunta kami sa Sweden. Ano po ang ma-advise ninyo? So, ang ma-advise ko po ay i-prepare nyo lang po yung mga importanteng documents na sinubmit nyo nung nag-apply po kayo ng visa. Like for example, kung meron po kayong sinubmit na invitation letter, dalhin nyo po yun or magdala po kayo ng copy nun. And kung meron kayong affidavit of support, mas okay din po na meron kayo nun, na meron kayong maipakita just in case na hanapin. And bukod po sa passport and visa, kung short stay, visa lang po yung hawak natin or kung yung purpose ng travel natin ay mag-tour lang or mag-visit lang, so make sure na meron po tayong return ticket. And mag-prepare din po kayo ng ID copy ng anak nyo. So, actually, masasabi ko kapag yung destination ay sa Europe and yung purpose ng travel ay mag-visit sa family, so medyo hindi masyadong strict ang Philippine immigration nun. Kaya naman I suggest na ihanda nyo lang talaga kung ano man yung mga sinubmit nyo sa visa application dahil posible na nandun lang din yung hahanapin ng immigration. And of course, hindi lang sa Philippine immigration, immigration din sa Sweden, posible din na maghanap sila ng documents. And ayun nga, yung hahanapin nila ay nandun lang din sa mga sinubmit natin during our visa application. So, hindi tayo kailangan mangamba or matakot or kabahan ng sobra kasi ayun nga, usually na sobrang strict ang immigration kapag yung destination ay red flag. So, magiging red flag po yung country kapag maraming undocumented overseas workers or maraming TNT. So, for example na lang, Dubai. So, sa Dubai, kapag sa Dubai yung destination natin, very, talaga yung immigration, strict. Kasi nga, marami nang nag-TNT doon and yun na yung ina-avoid talaga nila na mangyari. Also, sa mga Asian countries like Malaysia, Singapore, ganun, yun yung mga country na maraming na-offload. So, kapag Europe naman, lalo na kapag, ayun nga, kapag family yung i-visit natin. Kasi recently, meron ding nag-comment and nag-prepare siya ng affidavit of support and yung purpose ng travel niya ay mag-visit sa kapatid niya and yung kapatid niya yung sponsor niya. So, nag-prepare sila ng affidavit of support pero pagdating sa Philippine immigration, hindi naman daw siya hinanapan nun and very smooth lang talaga. So, ang destination niya ay Europe din. So, ayun nga, hindi talaga sila masyadong strict as long as complete yung documents natin. Hindi natin kailangan matakot or mangamba. So, sa experience ko din nung nag-travel ako dito sa Germany for the first time, nag-visit ako dito and yung sponsor ko, yung partner ko, ang mga hainanda ko lang talaga noon ng mga documents ay yung mga documents na sinubmit ko nung nag-apply ako ng visa. So, nandun lang din yung mga hiningi ng immigration. Also, yun din yung mga documents na pinakita ko sa Germany, sa Frankfurt na immigration. So, hindi naman ako nagka-problema nun. And of course, dahil nga partner ko yung sponsor ko, hindi siya family relative, nag-provide talaga ako ng affidavit of support kasi case by case po talaga sa Philippine immigration. Pwedeng hanapan tayo and pwede rin na hindi na tayo hanapan. Magdedepende na lang talaga sa
case natin. So sa case niyo po, Ma'am Marcelina, dahil senior naman na kayo, and ayun nga, anak niyo naman yung i-visit niyo, possible na hindi na kayo hanapan ng affidavit of support. Pero, ayun nga, case by case naman. So kung kaya naman ng anak niyo na i-provide yung affidavit of support, mas okay din po na meron kayo nun. Just in case lang na hanapin, 'di ba? So, hindi ko rin kasi pwedeng sabihin na wag na kayong mag-provide nun, wag na kayong prepare nun. Kasi baka mamaya hanapan kayo sa Philippine Immigration, so yun pa yung magiging problema. So, kasalanan ko kasi parang sinabi ko na wag nang mag-prepare. So, ayun nga, kung kaya ng anak niyo na mag-prepare ng affidavit of support, mas okay. 'Di ba? Mas over-prepared tayo. Just in case na hanapin, meron tayong dala. So, hindi tayo magkakaproblema sa Philippine Immigration. And ayun nga, kapag kumpleto yung documents, walang problema. Hindi natin kailangan matakot, hindi natin kailangan kabahan ng sobra. Kasi kapag sobrang kinabahan tayo, hindi natin sila masasagot ng maayos kapag tinanong tayo. And ayun, kapag kumpleto yung documents, walang problema. Meron akong video about sa mga travel requirements na posibleng hahanapin sa Philippine Immigration. Panoorin niyo po yun. Sa mga meron pong future na flight and hindi alam kung ano yung mga dapat ihanda ng mga requirements or hindi alam yung procedure sa airport. So, nag-o-offer po kami ng flight assistance. Ako po yung mag-guide sa inyo from airport hanggang sa destination nyo. So, i-assist ko kayo kung ano ba yung mga documents na dapat nyong i-prepare or yung mga posibleng hanapin sa immigration. So, kung gusto nyo pong magpa-assist para sa flight nyo, para maibsan yung kaba nyo, para maibsan yung stress sa pag-iisip kung ano ba talaga yung mga dapat ihanda. So, mag-avail na po kayo ng flight assistance. I-message nyo lang po ako. Ilalagay ko po sa description yung mga social media accounts ko and yung website namin na pwede po kayo doon mag-visit sa website. Makikita nyo po lahat ng information doon about our services. And also, pwede nyo rin kaming i-contact doon. And pwede rin po kayong directly na mag-email sa amin. Ilalagay ko po sa description yung email address namin. And of course, meron din po kaming visa assistance. Baka nakalimutan nyo po. Kung nagbabala kayong mag-apply ng visa, pwede nyo po akong i-message kung gusto nyo pong magpa-assist sa akin mismo. So, kung meron po kayong mga questions, clarifications, or suggestions, i-comment nyo lang. Thank you po for watching. Bye-bye!